Ano po yun, sir? Attila, Yes, sir. there are things na hindi ko maintindihan sa chef. Tulad ng ano po? He was always around Nas. Hindi ko alam pero para siyang may plano, may balak. We should find that out. Sir, nasabi ko na po sa inyo lahat ng nalaman ko tungkol sa taong yun. That's not enough. Di dapat nakikita lang. Dapat pati yung hindi nakikita. Kung ano ang secret niya, weaknesses, his mistakes. Tanda mo, kung sino yung baliw na babae na dumating kasama ng auntie niya kagabi. Opo. Kailangan mo siya mapagsalita. Please, sir, nakita niyo siya. Papatayin niya ako at pag nangyari yun, hindi niyo na ako mapapakinabangan. Attila. Sige, sir, ngayon din po. Wait a minute. Ihatid mo muna ako sa restaurant. Kunin mo yung jacket ko. At tanggalin mo yung benta mo sa ulo mo kaya di ka siniseryoso eh. Opo, sir. O teka, anong meron? Anong dahilan bakit ka gumagawa niya ngayon? Pangdagdag ba yan sa menu? Hindi kaya. Tinawagan ka ng manufacturing facility ng textile mill? Tayong nakakuha? Lutong bahay na lang ang gagawin, hindi kebabs? Abla, tatanggalin mo na ba ako? Sa bagay, ako ang uunahin mo kung magbabawas ka dahil para sa'yo hindi ako kawalan. Ano bang pinagsasasabi mo? Magtigil ka nga sa kadramahan mo. May nag-order sa akin, kaya ako gumagawa. Tulungan mo ko kaysa magdrama ka dyan. Sino nag-order sa'yo? May tinatago ka ba sa akin? Naku, ikaw ah. Ikaw talaga, sabihin mo sa akin. Kaninang umaga lang takot na takot ka at sobrang tahimik. Pero nang mapakalma ka na, kung ano-ano ang mga sinasabi mo. Nakikita kong masaya ka. Kaya lalo kong gustong malaman. Nakikita ko na malungkot ka pero masaya Nung ka. malaman kong walang namamagitan sa babaeng yun at sa pamangking ko, napakasaya ko. Kaya mula ngayon, sarili na lang niya ang iisipin niya. Hindi mo ba sasabihin kung sinong nag-order? Golendam, Yung mga guest na tinawagan natin mula sa agency, nakatago yung confidentiality contracts nila? Yes, sir. Nakalagay po sa safe. Huwag kayong mag-alala. Siguraduhin mo na walang makakalabas kahit na isang page ng contract. Dahil sa oras na may nakaalam na yung guests ay mga extra, you better pray because I won't be nice. Maliwanag? Opo, Sir Thailand. Huwag po kayong mag-alala. Pasok na kayo. Tingnan mo ang ganda ng mga picture. Actually, I can't help but notice parang ang sayang tingnan dito ni Miss Feza, no? Okay lang din ang isang to. Ipa-frame mo at ilagay mo sa table. Teka. Meron din kami nito. Ang ganda mo rito, Nas. Kitang-kita na parang sincere ka talaga sa isang to. Ayan, di ba? Tumigil ka nga. Okay kami ni Thailand, we are happy. Bakit ko susuotin ng singsing niya if I'm not happy and I'm in love? Nag-away na naman kayo nung chef? Did he say something ba? Not yet, pero meron lang kasing nakarating sa akin na balita. Pero sana nandun din ako. Uupo lang ako, I will grab my popcorn and just watch you. Bakit? Kasi every time magkasama kayong dalawa, it's like an action movie. Naghahabulan, nag-aaway, nagkikiss, lahat na, nasa inyo na. The tension was too much. My nerves broke down. Nakaka-drain talaga. Anyway, meron na lang siyang ilang buwan tapos maghihiwalay din kami ng landas. Are you sure that's what you want? Be honest, ah. Oh, I want serious things, yun lang. Alam mo bang first time na 1 week walang lugi simula nung nagbukas tayo ng restaurant? Why is that? Dahil meron tayong chef Firat. Gusto mo siyang mawala pero sana kaya nating magtuloy-tuloy pa rin ng ganito with the business doing well. Even if wala na siya rito. Hi, have a nice day, guys. Günaydın. Günaydın. Chef Firat, mukha yatang malungkot ka. Hindi. Dahil ang totoo, I'm doing great. Para kasing hindi ka nakatulog na maayos kagabi. But if you say no, okay ka, fine. Binili ko to para kay Naz. Matutuwa ako kung isa-serve mo to with a nice plating. Ako nang gagawa para sa'yo, Mr. Thailand. Pero kay chef ko pinapagawa.
Akala ko magaling siya pagdating sa plating. Nagdala ka ng mga croissants sa French kitchen. Sana nag-request ka na lang para mag-bake kami ng fresh. Dahil, hindi na yun maganda pag tumagal. But I'm pretty sure na hindi mo yun alam, di ba? And I think na hindi mo rin siguro alam na yun lang ang kinakain ni Naz at wala nang iba. Sa bagay, tama ka. You don't really know Naz. Hindi mo alam kung ano ang mga bagay na ayaw at gusto niya. But you don't need to do that anyway. Gawin mo lang kung anong trabaho mo. Si Miss Naza magdedesisyon. Dadalhin ko sa taas ang pagkain nyo. Hindi na kailangan. Hindi pwede. Gusto kong ako mismo ang mag-serve sa fiancé ko. Good day sa'yo, Chef Firat. Eray, ikaw muna ang bahala. Opo, Chef. Si Miss Ellen po. Dito siya upo. No, I don't like that, okay? Maririnig ng mga nasa center table ang pag-uusapan and they will not like that at all. Dito natin sila ilalagay. Magkakaroon sila ng meeting tungkol sa new season. Mas comfortable kung dito sila. Okay, Miss Nas. Excuse me po. Maraming salamat. Para saan yan, Mr. Candemir? Thailand? Gusto kong sorpresahin ka. Do you like it? Oo naman. Thank you for this. Ihanda ko lahat ng mga favorites mo sa sarili nating kusina after we get married. Enjoy. Ano? Ang daming nakalista. May mahahanap din tayo. Ano? Hawak niyo na ba yung listahan? Oo, ito. Very good. Mabuti na lang nagawa to ni Aisha kahit na busy siya. Oh, ano nang gagawin natin? Ganito, maghati kayo sa dalawang grupo at imbestigahan yung mga taong to. Sa ngayon, hindi ko maiiwan ang restaurant. Okay, sige. Akong bahala. I will find a way at kami nang tatapos ng lahat. Ganito, pag tinanong nila kung ano kayo, sabihin yung mga estudyante kayo na part-timer at nagpapasurvey para tumali ang trabaho natin. Okay. Kung magsalita ka, para kang isang agent. Let's go. Umalis na tayo para wala tayong masayang na oras. Bilis na! Bilis! Ako ba? Oo nga. Nakausap kita eh. Excuse me. Ito na po ang eggplant kebab. Maraming salamat. Enjoy po. Hello? Ergin. Sige, basta sabihan mo lang ako at pupunta kami dyan. Okay. Aalis kami dito kagad. Okay, sige, bye. Aalis na tayo? Oo, tara na. Auntie Gulendam! Oh, Aalis lang kami saglit, ha? saan kayo pupunta? Bakit yung ko iiwan dito na mag-isa sa restaurant? Ano kasi? Tumawag kanina si Ferrat. Sabi niya, bumili kaming karne. Tapos dalhin namin sa kanya. Sevi, sarado yung katayan at bakit kailangan dalawa kayong bibili? Buong baka bang pinapabili? Hindi naman. Basta inutusan niya lang kami na bumili pero bahala na kung saan. Oo, kaya please, pumayag ka na. Totoo naman yung sinasabi namin. Hindi ako naniniwala, pero okay lang. Sige na. Una na kami. Ay, nakikita mong may mamumuong pag-iibigan habang ikaw, Gulendam, mag-isa pa rin at walang katuwang sa buhay. Excuse me. Pwedeng makahingi ng Aryan. Oo naman. Heto, Maraming salamat. enjoy your food. Ihinto mo ang kotse. Bakit? Anong problema? Nagpunta ka ba rito dahil hindi ka patapos sa ginagawa mo at gusto mo talagang manggulo? Hindi ko lang magamit ang kanang kong kamay ngayon. Pasensya na. Dahil mukhang nagkaroon lang tayo ng hindi pagkakaunawaan nung nakaraan. Sabi ko nga, sana okay ka na. At papaano naman ako magiging okay? Isa itong napakalaking kahihiyan. Una yung pamangkin mo pagkatapos dumating ka sa bahay at saka kami sinugod lahat sa ospital. Papunta na naman ako sa ospital ngayon. Sana may maganda kang balitang dala. Hindi ko alam kung paanong magiging mabuti ang buhay namin kung palagi kang kasama. Tayo na.
Thailand, please tell me first kung mag-i-issue ka ng ganong klaseng statement. Pero honey, you know that they are watching our every move. Kung hindi ako nag-issue ng ganong statement, guguluhin nila tayo, aalamin nila kung ano ang nangyayari. Ngayon, alam na nilang masaya tayo, hindi ba? Okay? Sumru, Yes, my welcome baby. sa'yo. Thank you. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit kailan you look amazing. Maraming salamat. Ikaw rin, you look great as always. Salamat. How are you, Thailand? I'm good, Sumru. At ikaw? Mabuti naman. May plano ba kayong dalawa? What are you up to? Oh well, we decided na magkita dahil plano naming mag-shoot para sa aming magazine. Isi-shoot namin ang kitchen niya ngayon. At lalabas kami sa channel mo bukas. Hindi mo ba alam? Thailand, I'm sorry. We're so busy kasi kaya I forgot to tell you. Okay lang sa akin, Naz. Mauna na muna ako. See you later. See you. See you, Sumru. Bye! Halika, have a seat. Walang halong biro. Ang ganda mo talaga, girl. Follow up ko lang yung order ko. Sandali lang, heto na. Enjoy your meal. Wala pa rin ba yung irons namin? Dalawang iron, ihahatid ko na. Nag-order din ako ng salad. Yan mo nang kainin mo tapos isusunod ko yung salad. Okay, Para ako nakikipaglaban sa 10 tao. Heto ang salad. salamat. Akala ko ba hindi mo ako i-report? Ang pagkakaintindi ko, hindi mo na ako i-report sa mga otoridad, di ba? Hindi ko yung Nakikiusap gagawin. ako, patawarin mo ako, bata pa ako. Maniwala ka, Pangako, hindi. hindi na ako pupunta doon. Hindi mo na talaga ako makikita doon. Miss Kahit na Gulindam, kailan. kalma, hindi ka makukulong. Walang autoridad. Narito ako para kausapin ka. Gulindam, pahingi ako ng Aryan. Mamaya ka na. Eto, salamat. Mag-o-order din ako ng additional salad. Additional salad ba? Oo. Eto. Enjoy po kayo. Salamat. Yang coffee, nagustuhan mo ba ang timpla? Masarap. Mukhang iba talaga to kumpara sa kape namin. Mr. Hazim, gusto kong humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Kung alam kong may iba pala siyang kasama kagabi, hindi to mangyayari. Pagkakamali namin yon. Huwag mong sabihin yan. Gaya ng sinabi mo kahapon, isa yung hindi pagkakaunawaan. Ang bait mo naman talaga. Hindi ka nag-file ng complaint sa amin. Maraming salamat. Miss Sultan, please. Lahat tayo tao lang. Magulang din tayo. Gusto mo lang na protektahan ang mga inaalagaan mo. Nakita ko yun during our last dinner. Nang mawala ang kapatid ko, si Firat nag-aaral pa. College siya noon. Sorry for your loss. Maraming salamat. Si Firat kasi, napamahal na ako sa kanya magmula pa nung bata pa siya. Parang tunay na anak ko na siya. Pagkatapos yung kapatid kong babae, wala siyang lakas na habulin si Firat dahil lagi siyang may sakit. Mahina ang katawan niya. Ibig sabihin mas tumayo kang ina niya kesa auntie niya, tumikislap ang mga mata mo pag binabanggit mo siya. Kapag nasasaktan si Firat, mas higit na masakit yon sa pakiramdam ko. May anak ka rin, hindi ba? Alam mong pakiramdam. Kaya naman, ayokong tuluyang mahulog ang loob ni Firat sa isang taong hindi magiging mabuti at sasaktan lang siya. Pero alam mong wala kang dapat alalahanin sa bagay na yon. Huwag mo sanang masamain. Responsibilidad ko na protektahan si Firat.
At isipin ang kaligayahan niya sa future. Naiintindihan kita, Miss Sultan. Huwag ka mag-alala. Pinalaki ko si Naz na mag-isa lang din ako. Mahirap, napakahirap. Totoo na kailangan niya ang kanyang ina at ginawa kong lahat para mapunan ang mga pangangailangan niya. Pero kahit na gustuin ko man, hindi ko pa rin magagawa ang lahat. Maniwala ka, handa kong isuko ang lahat para sa sarili niyang kaligayahan. Pero hindi natin sila mapoprotektahan sa lahat ng bagay. Darating ang araw, hindi na natin sila makakasama. Tama ka naman. Pero hanggat nabubuhay ako, pupunasan ko ang mga luha nila bago pa man sila magsimulang umiyak. Ganun akong pinalaki ng magulang ko. Natural na yan sa akin. Nakasanayan ko na. O paano? Hindi na ako magtatagal. Okay. O hindi! Mr. Hasim! Bakit dito mo tinanim ang mga medyas hindi nakakabuti sa kanila ang mabilad sa araw? Magsisilanta na sila. Kita mo na, nagsisimatayan na. Kawawa naman ang mga halaman. Hindi to pwede. Pinatawag niyo daw ako, Miss Naz. Sumru, si Mr. Firat ang chef namin. Hi. I'm Sumru. Nice to meet you po. Nice to meet you too. We will use the kitchen para sa shoot bago mag-dinner. Para saan? Meron kasi kaming digital magazine. At gusto naming i-feature kayo ngayong buwan. Kaya i-record namin si Naz habang nagluluto siya sa kitchen. Can you please prepare lahat ng kakailanganin namin? Hindi pwede. May contest tayo in 2 days. Yun ang pinaghahandaan namin. I don't think makakahassle sa inyo to as long as na-prepare mo lahat ng sinabi ko. Sa tingin ko may sariling principles na sinusunod si Chef. Hindi ba? Pero baka pwede mo naman kaming pagbigyan kahit na ngayon lang. Okay, I'm sure in a moment papasok na si Chef Firat at aasikasuhin lahat ng kailangan natin. Maybe some other day. Hindi pwede ngayon. Chef Firat, pinag-uusapan ng lahat ng lugar na to matapos lumabas ang ginawang article ni Arda Turkman. Malulungkot ako kung aalis akong walang may shoot. Kahit na siguro, 1 oras lang ang ibigay mo sa amin. Please lang, para sa akin. Okay, fine. Pero papayag lang ako dahil isang maganda at mabait na binibini ang nagre-request. Ang bait mo naman pala. Ihahanda ko ng lahat. Miss Naz will advise you later. Uy, Naz! Anong meron ha? Ang gwapo niya! Mukhang magaling talaga siya at sobrang fit niya talaga. Miss Golendam, mukhang pagod ka na. Ikaw lang ang mag-isa nagsaserve? Hindi. Para sa araw lang na to, wala akong mga kasama. Ganun kasi kami magsuportahan. Grabe. Ilan kayo rito kapag ordinaryong araw? Bali si Abla ang may-ari nitong lugar. Miss Sultan? Kasama niya nagpapatakbo nito ang pamangkin niyang si Firat. Tapos ako, kasama sina Ergin at Mirza. Ergin at Mirza. Para ko na silang mga kapatid. At si Sevi yung anak na babae ni Abla. Sevi. Pero ngayon kasi wala sila, umalis. Family restaurant pala ito. Nice naman. Oo. Uy, knock on wood. Masaya maging kapamilya. Oo. Miss Golendam, may itatanong ako sa'yo kung okay lang naman. Ano yon? Miss Golendam, Ano yon? sabi mo, ikaw ang may kasalanan. Inis ka sa doktor na yun nung pinagtangkaan mo saktan si Sir Thailand. Alam ko kasi narinig ko kung ano ang sinabi mo sa kanya. Pero bakit mo yun nasabi? Miss Golendam, okay ka lang? Oo naman, bakit bigla kang nagtatanong dyan? Wala lang. Yayayain sana kita magtsaa. Tamang-tama? Salamat. Sure, maraming salamat.
Sige na, alis na Mr. Sally. Miss Kulindam, anong pinag-uusapan natin? Sasabihin mo pa lang sa akin kung bakit mo nasabi ang mga yun nung sasaktan mo siya. Doon ko kasi yun sa isa sinabi. Dun sa isa, Yung kulot na blandang buhok. kay Miss Nas. Napalakas ang hampas ko sa'yo. Sigurado ako nasaktan. Hindi, okay lang. Okay lang sa akin na masaktan ako basta ikaw ang mananakit sa akin. Talaga. Oo. Ayan, pwede na kayong lumaki para ipakita sa buong mundo kung gaano kayo kaganda. Nakakatuwa kayo. Siya nga pala, Mr. Hazim. Kailangan mo silang diligan na dapat lagi silang moist. Malapit na silang mamulaklak. Sabi mo magkaiba tayong dalawa. Pero magkasama nating tinulungan ng mga kawawang bulaklak. Ibig sabihin, nakakita tayo ng similarities natin. Sige, aalis na ako. Masyado na kitang naabala sa pagtatagal ko. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras sa akin. Hindi, ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil sa kabutiang pinakita mo sa pag-aalaga sa mga bulaklak ko. Hello? Oo, ako nga ito. Sige, okay lang. Ganun talaga. Salamat sa pagtawag. Miss Sultan, hindi ko sinasadyang makinig pero gusto kong sabihin, sana hindi bad news. Bad news. Hindi rin ako sa'yo magsisinungaling. Baka sakaling meron ako may tulong. Hindi, meron kasing malapit na manufacturing facility ng textile sa amin. Magsusearch sana kami para sa kanila. Pero meron na silang nakuhang iba. Okay lang yun. Ihatid na kita dito. Dito. Sir Thailand, Attila, what happened? dahan-dahan na siya nagtatapat. Naalala niyo yung sinabi niya nung hahampasin niya kayo? Sabi niya para yun kay Miss Nas. Hindi ba? Kaya sila nagpunta sa bahay na yon because there's something sa chef na yon at kay Naz? Gaya ng sinabi niyo, sir, parang wala siya sa matinong pag-iisip. Naniniwala ko mahal na mahal kayo ni Miss Nas. Of course, mahal niya ako. Anyway, basta magpatuloy ka lang. Nagpanggap ka bang may gusto ka sa kanya? Opo, sir, sinunod ko ang pinag-uutos niyo sa akin. Mabuti, Attila. Kailangan mong malaman ang lahat sa buhay ng chef na yon, whatever it takes. Masusunod po, sir. Ay, hindi sir, nagkakamali po kayo. Hindi din siya Mali lang! nag-promise. Mali kayo nang inaakala! Ang kapal na mukha mong pormahan ng asawa ko! Hindi ka na talaga nahiya! Hindi ka makakalayo sa akin! Humanda ka! Hindi ka makakalayo! Sumusunod siya? Nakasunod siya? Oo, bilis! Hindi namin sinasadya yung nangyari. Lumayan nyo na kami! Hindi ka Pakiusap! lang walang gante! Kung totoo na ikipagkita kayo ng pamilya, Bilisan mo na! sisiguraduhin ko sa impyerno kayo mapupunta! Kailangan tumakbo na ganito sa buong buhay ko. Napakalakas niya! Ano ba yan? Ay! Naku, nabali yung takong ko, Ergin! Uy, anong ginagawa mo? Hindi ko alam! Pero anong gagawin ko sa putol na takong na Hindi to? ko nga alam! Parating na siya! Tara! Ay, hindi ko na kaya. Tumakbo, nakakapagod na. Halika! Anong ginagawa mo? Bilisan mo na! Sumakay ka! Ano? Basta kumapit ka mabuti! Wag! Bisikleta ko yan! Pumunta ka na lang doon sa kanto! Doon ko sa ito makabalik! Hahabulin ko kayo! Kahit saan pa kayo magpunta! Malapit na siya! Alin niyo! Binibilisan ko na! Bilisan mo pa! Bibilisan ko! Imposible yun sa ganitong bike! Bumalik kayo! Oh my gosh, ayaw niya talagang papigil! Heto, naghanda ako. Uminom muna tayo ng tsaa para maging maayos ang pag-uusap natin. Maraming salamat. Salamat. Pareho kayong nagtatrabaho habang nag-aaral? Opo, ma'am. Ganun na nga. Kung pwede lang, ayoko ng masyadong formal na pag-uusap. Tawagin niyo ako sa pangalang Seriban. Sige, Seriban na lang. Naku! Bakit nagbablush ka? Ano namang major niyo? Sophomore na ako sa law school. Ikaw? Siya naman senior na siya sa tourism. Alam niyo, hindi siya nangihimasok sa inyo pero bagay kayong dalawa, isang blonde at isang brunette. May nasabi ba akong mali? Magkamag-anak ba kayo, ha?
hindi kami magkadugo, pero parang gano'n na nga. Sorry, kailangan ko lang sagutin yung tawag. Napaka-weird niya. Inaalam niya ang tungkol sa atin. Ang dami niyang sinasabi. Gusto ko magkwento na siya sa atin. Bukas na tayo magsisimula. Okay lang, tanghali na yung ganong oras. Okay, sige. Magkita tayo. Artista po kayo? Hindi, extra lang ako. May pagkakataon minsan nakakasama ako sa mga series o kaya sa ibang programa sa TV. Bukas lalabas ako sa Huzengetchi para sa 2 episodes. Pinapanood nyo ba yun? Opo, Oo naman, wala kaming pinapalagpas na kahit na isang episode. inaabangan namin yun. Ako yung masamang auntie mula sa Urgup tapos siguro papatayin ako kaya mawawala ako kaagad. Wala naman sila masyadong pakialam sa mga tulad namin. Madali lang para sa kanila ang gawin ng ganon. Ang mga tulad nila komportable lang nagsusulat habang nasa tapat ng fireplace. Ang sama na ugali nila, hindi nila iniisip yung tulad yung Kung naghahanap marami buhay. kayong nakakatrabaho, ibig sabihin marami rin kayong nakikilalang mga tao. Hindi naman kaya nagagawang magselos ng asawa niyo sa ganong sitwasyon? Wala akong partner, wala akong pakialam sa ganong bagay sa buhay. Hindi ko yun iniisip. Pwede kong gawin ang kahit anong gusto ko bilang single, hindi ba? Oo, tama. Si Miss Nilgun, nakipag-divorce sa asawa niya. Kumusta ka ngayon? Kumusta ang buhay mo for the past week? Mahirap. Nung una nakahinga ako ng maluwag para akong nabunutan. Pagkatapos, para akong nakakulong tuwing uuwi ako. Normal yun. You live in such household ng matagal. Ngayon, nilalabas niya lahat ng nararamdaman niya. Miss Nilgun, iiyak mo lahat ng mga yan. Huwag kang makonsensya. Ikaw ang biktima. Hetong tissue. Last week lang to nangyari. Kailangan kong maghintay para maging okay ang lahat. Pero hindi. Alam niyo kung bakit? Nag-propose siya sa isang 20 years old. Hindi kayo maniniwala. Ang nakalagay, pumayag yung babae at nagawa pang i-share yung picture sa public. Hindi na sila nahiya. Ang kapal ng mukha nila. Alam nyo kasi, ang mga ganong klaseng tao kapag hiningi ang kamay ng isang lalaki, magbibigay ng maalat na kape para makuha ang gusto nilang pakasalan. Tapos magpapalagay ng malaking ban sa buhok sa engagement ceremony. Tapos iiyak sila sa henna night at masayang magsasayaw sa kasal. Pero pagdating sa proposal, modern na ang ginagawa nilang style, hindi tulad dati. Oh, sige na nga. Subukan ninyong gawin na. Manghingi ng bracelet sa mother-in-law para sa gagawin ninyong modern na wedding. You see? Relax na si Miss Nilgun ngayon. Ganun mag-work ang isip ng tao. Suddenly, we get our emotions played nang hindi natin namamalayan. Just look at her. Bigla na lang siyang tumawa habang umiiyak. I'm really happy to see you like this. Mabuti yan para sa'yo. Pagpalain ka sana ng may lumikha, Mr. Thailand. Nabalitaan kong engaged ka na rin kaya sana layuan ka ng mga masasamang espiritu lalo na ng evil eye. Salamat. Lahat dito ay totoo and no one is pretending here. Masaya kami nagsasama at ine-enjoy ang buhay namin habang nagpapakatotoo. And that's why walang lugar dito ang mga gawa-gawang kwento. Tapos na tayo, Miss Nas. Maraming salamat. Hakan, bakit hindi natin isama si Chef Firat para sa photoshoot Ayoko, natin? salamat na lang. Wala akong alam sa ginagawa ninyo. Marami siyang ginagawa, mabuti pa wag na natin siyang abalahin. Mabilis lang naman Sige, yun. gagawin ko. Magandang alaala yon para sa akin. Alam kong magaling Sana ka. ako kailangan tumayo. Ano mga dapat kong gawin? Basta kumilos ka lang ng natural. Tuloy-tuloy ka lang sa pagluluto sa kusina. Kung ganun, dito tayo. Pwede na yan. Dito ka. Ire-record ko kung paano ka magiwa. Ah, hindi mo lang pala ako kukuha ng picture? Digital yung magazine namin kaya pwede rin kami mag-upload ng video content. Kung ganun, dapat tama lang ay pakita natin.
Napakagaling mo, Chef Firat. Thank you. Okay, tapos na tayo. Change lighting tayo. Sandali. Tutulungan kitang ayusin ng konti ang buhok mo. No problem. Mukhang mas gwapo kang tingnan kung tatanggalin to. Ikaw ang bahala. Kumusta ang buhok ko? Maganda. Aayusin ko lang ng konti. Ayan, okay na. Sige, magpatuloy ka na. Okay. Ngayon naman, simulan mo na ang pagluluto. Okay. Napaka-sexy talaga ng lalaking marunong magluto. Tapos gwapo pa siya, parang nasa kanya na lahat ng hahanapin. Hindi ko mapigilan, hindi siya titigan. Ulitin mo nga yung pag-flip mo. Okay na? Tapos na? Sa tingin ko mag-shoot din tayo ng mga classic chef pose. Gusto kong kunan siya kasama ng mga tools niya. Sige, anong mga tools ang gusto mong gamitin ko para sa shoot? Sandali. Kung ang isang to, Maganda. Ito ang gamitin natin. Mas maganda. Matatalim ang mga ito. Okay. sayang hindi ka kasama sa program. Pero ramdam ko ang energy mo talaga. Lutang na lutang ang pagiging chef mo lalo na sa suot mong uniform. Siguro pwede tayong gumawa ng short video ng isang masarap na recipe. Since short video naman to, wag na natin siyang Ikaw ang abalahin. bahala, Sumru. Do whatever you want. Okay lang. Talaga ba? Oo naman. Fantastic. Anong favorite food mo? Hindi ko alam. Dessert. Gusto mo yun na lang? Okay. Creme brulee? Gusto ko yun. Okay. Dapat warm yun, kaya kailangan natin mag-dilute ng asukal. Aha. Tapos tsaka natin babalikan. Ano, are you okay? Oh, okay lang ako. Marami na ako napagdaan ng mga pagsubok. It's obvious naman. Marami kang tinakbuhan ng mga tatay, no? Tatay ng mga niligawan mong babae nung teenager Hindi ka. ako gaya ng iniisip mo. Marami lang ako naging mga karanasan nung kabataan. Okay. They're coming na. Salamat sa pagpapahiram mo sa amin ng bisikleta, Princess. Okay po. Akin na po. Ako nang bahala dyan. Dahan-dahan lang. Alam mo, interesting ka. Anong ibig mo sabihin? I don't know how to say it, pero kung umasta ka, akala mo wala kang pakialam. Pero ang totoo, sensitive ka. You don't want to annoy people. One more thing. I have noticed na ayaw mong nadidisappoint ang mga mahal mo. Hindi ko alam kung masyado akong sensitive. Pero lahat gagawin ko para sa mga mahal ko. Yun totoo yan. Heto, itago mong mabuti yan. Ang the best sa lahat. Parang hindi ako makapaniwala kung gaano tayo kaswerte. Hindi natin ito magagawa kahit na gustuhin Hindi ba? natin. Pero hindi lang sapat ang mga sinabi niya. Dapat nating malaman saan siya nag-work. Napaniwala naman natin siya, kaya sabay natin siyang huhulihin kung sakali. Pwede tayo magkita. Ano na ang gagawin natin? Paano natin malalaman kung saan siya nagwo-work? Nako, kaka-receive ko lang ng text ni Feliz. Galit na galit siya. Kailangan ko siyang puntahan kung saan man siya. Oh, sige, ihatid na Hindi. kita. Hindi na kailangan. Ang ibig kong sabihin, malapit lang naman yung pupuntahan ko. Okay? Mamaya na lang, ha? Okay, sige. Mag-iingat ka.
Heto na. Enjoy your food. Oh, andyan ka na. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa ako rito mag-isa, daig ko pang kalabaw kung magtrabaho. Gulindam, tinawagan na nila ako. Ha? Nakahanap na sila ng iba. Hindi to maganda. Naku naman. Hindi na naman tayo sinwerte sa kliyente. Wala tayong nakuha, kaya kailangan talaga nating magsumikap at magbanat ng buto, doble kayod. Nasaan yung iba? Ay naku, nagtanong ka pa. Sina Sevi at Mirza, magkasamang bumili ng karne dahil inutos ni Firat kailangan daw niya. Samantalang si Ergin, hindi ko alam kung nasaan nagpunta. Teka, may problema ba sa kinukuhaan natin? Bakit sa iba pa sila pinapunta ni Firat? Alam mo, yan nga ang gusto kong malaman. Nakakapagtaka. Mukhang may pinaplano sila. Mukhang may gagawin sila na ikapapahamak na naman natin habang wala tayong kamali-mali sa mga mangyayari. Huwag mo nang simulan. Ayokong isipin na may masamang mangyayari. Ang buhay natin parang cryptocurrencies. Hindi natin alam kung anong mangyayari. At saka, ikaw ang nagsabi. Walang namamagitan doon sa babae at saka kay Firat. Tigil. Tapos na yon, hayaan mo na. Okay? Kalimutan mo na yon. Pero paano mo naasikaso ang ganito karami ng mga customer sa restaurant? Sabi nga nila, pagsara ng pinto, bubukas ang bintana. Nakaramdam ako ng kalakasan, kaya inisip ko para ako nagpa-parkour. Serve dito, serve doon. Pero sobrang pagod na ang katawan ko matapos kong gawin yung lahat. Sandali, hindi ba umalis kang may dalang plato? Ilang oras kang nawala? Pagkatapos pagbalik mo, wala na yung plato. Tama na. Tigilan mo yung plato. Hindi ka nakakatuwa, ha? Gulendam, nawalan tayo ng kliyente. Kaya dapat mas maayos natin mapatakbo ang restaurant natin. Tingnan mo nga, ang kalat-kalat. Ay, grabe. Maawa ka naman sa akin. Ako lang kayang mag-isa. Hindi yun dahilan. Okay na ba to? Maghiwa ka pa. Gusto mo talaga yung scarf ko? Sa'yo naman to dati, hindi ba? Kaya bakit hindi? Ano yan? Para sa'yo. Sabi ko sa'yo, may utang ako sa'yong regalo. Salamat. Pero hindi mo naman kailangan gawin ng bagay na to. Dahilan ko lang para makita kita. Sapat na yun. Buksan mo. Bora, grabe napakaganda. Pero mas maganda ka pa rin. Maraming salamat. Fan ka rin pala ni Thailand Gunibakan. Hindi Sino magkakagusto sa kanya? Isa siyang sinungaling na narcissistic na mahilig paglaruan ng buhay ng ibang tao. Sorry, ayaw mo pala talaga sa kanya. Pero bakit? Did they do something ba sa'yo? Hindi sa akin, pero meron siyang ginagawa sa mga guest niya. Pinaglalaroan niya ang buhay nila. May masasama pa ba ron? Pero sa kanya, kaligayahan niya na talagang paglaruan ang buhay ng ibang tao. Sa bagay. Pero baka hindi naman siya ganun kasama gaya ng iniisip mo. Nagbibigay lang siya ng advice sa kanila. Hindi siya namimilit na you follow his advice no matter what. Bakit gano'n na lang ang paghanga mo sa kanya? Kung may alam ka tungkol sa Hindi, kanya... hindi ko siya kilala. I'm not familiar with him. Sabi mo eh. Sagutin mo, baka important call yan ng kapatid mo. Hello? Bora, umuwi ka na maaga. Magdi-dinner tayo sa restaurant ni Naz. She invited you to come. Okay, sige. Bora, wag mo kong iwasan. You need to come with me tonight. Oo na, pupunta na ako. Alis na tayo? Baka nag-aalala na si Anne at kailangan ka ng kapatid mo. Sige. Tara. Hindi ako makapaniwala. Marami tayong nagawa ngayong araw, lalo na ikaw, Chef Firat. Napakagaling mo. Photogenic ka. Sa'yo na yun ang galing. Honey, Bora,
Welcome, I'm happy na nakapunta ka ngayon. Thank you sa invite. Bakit mukhang natagalan kayo? Meron kaming ginawang mga pagbabago. Sinama namin si Chef Firat sa shoot sa kitchen. Thailand, sana nakita mo siya. Grabing photogenic niya. Sa tingin ko, maganda rin ang dating niya sa TV. Hindi. Gusto ko talaga sa kitchen, hindi ako nababagay sa TV. Glad to know na alam mo kung saan ka lulugar. May sariling dynamic ang TV. Isa pa, hindi rin nababagay sa TV ang pagiging hot-headed ni Chef Firat. Tama ka. Pagdating sa pagiging pretentious at pagsisinungaling sa tao, hindi ko yun magagawa. Kaya I agree with you on that. Wow. Sumru, magkita na lang ulit tayo bukas. Walang problema, dear. Pero wag mong papagurin ng chef ko, okay? Magiging superstar ko siya. See you. Bye-bye. Bye! Babalik na ako sa kitchen ko. See you next time. Doctor? Thailand, do you want to sit muna? Mabuti pa nga. Anong table natin? That one. Hello. Ano sinabi sa'yo ng doktor? Huwag ko raw masyadong igalaw if possible para hindi tuluyang mabali. Ah, ganun ba? Seryoso pala talaga. Yeah, it's really serious, no? Ang sabi sa akin, munti ka ng tuluyang mabali talaga. Anong binigay niya sa iyong gamot? Kung seryoso yan, we need to be observant. Nasa room ko, doon ko nilagay. I need to know kung ano yon. Dahil kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo, magwo-worry ako. For now, binigyan niya lang ako ng cream eh. And then, magre-reseta pa siya ng iba once na makaramdam ako ng sobrang sakit. Bakit tinatawanan mo ako, Abby? Don't you know I almost died tapos sa tingin mo pinipeke ko lang ang lahat ng to? Thank you. Enjoy po. Ano yan? Bakit ante pang sinerve na pagkain? Wala na bang iba? Looks like you're getting used to eating this kind of food, ah? It's good for you na kumain ng ganyan. Si Sultan, marami siyang dinala para sa atin dahil alam niyang nagustuhan mo. So it's my honor pala na dalhan ako ng pagkain na tulad nito. Hindi na natin sila maalis sa buhay natin. Lagi na lang silang nakapaligid everywhere. One time lang naman tayong kumain sa restaurant nila. Bakit ngayon pupunta na siya sa bahay natin? Fresh yung plum, tikman mo na. Masarap, subukan mong kainin. Paniwala ka, hindi ka magsisisi. Ayaw mo ba? No, I don't like that nga. Masarap.